Dati pa po akong nagluluto. Pagkakaiba lang kasi noon, nung nagluluto pa ako, kunti lang yung income ko na pumapasok. Kontento na ako sa 150 a day, gano'n. Tapos nung magkaroon ng Consuelo on Wheels, nang makapag-training ako, parang tumaas yung ng target market ko. Dati kung 150 a day, ngayon ang pumapasok sa akin umaabot siya ng 2,000 to 3,000 a day. Sa ordinary days lang po yan. Pero kung halimbawa may mga fiesta, tapos Pasko, mga ganyan, umaabot siya ng 35 to 45K. Nung nakapag-training na po ako, is nadagdagan yung mga income ko. Like nakakaluto na ako ng cakes, pastries, mga brownies, at iba-iba pa. Kabili ako ng isang sasakyan, hindi naman po 4 wheels, pero motor lang po. Ginagawa po namin service. Saka syempre, kung anong gusto ng mga anak ko, is bibigay ko na po. Dahil nga po sa Consuelo on Wheels. Tungod sa ako pag-training sa Consuelo on Wheel, na hibaruan ko kung paano magluto, nadagdaganan ako skills, tapos naibaruan ko kung paano ang techniques and designs, lalo na ang rasa para maruyagan sa nakon mga customer. Dati kasi, wala po akong business name. Sa pamamagitan po ng DTI training, naglakas loob po ako magparehistro ng business name sa mga produktong gawa ko. Sa DTI na training, kasi doon naituro nila na kailangan pala sa pagninegosyo, mahalaga yung magkakaroon tayo ng business plan. Kailangan paplanuhin kung ano ang itatayo nating negosyo sa ating komunidad, kung papaano ito patatakbuhin. Nalaman din namin po sa costing, kung magkano ba yung kinikita ng mga tao sa komunidad na may kakayang bang bumili sa ganong presyo na ibebenta mo. Dati kasi masungit ako sa mga bata, kumbaga yung parang nagger ba sa asawa. Tapos yun po, unti-unti ko pong inaano yung pagiging magagalitin, yung masungit ko sa mga bata, na hindi lang din puro negosyo o puro pagbibusiness, dapat maglaan din po tayo ng oras para sa pamilya natin. Kasi sabi nila, mama, lagi ka na lang nagtitinda, wala man lang tayong banding, gano'n. Kay dati, kung mag-isugak, tuda-tuda, sabihin ako ng anak kabatan di rin ang mamati. Dapat ngayon ang mga anak, kakausapan mo, kung ano na problema. Pinakamahalagang natutunan ko sa CAW, dito nalaman ko na pwede palang pagsabayin ang pag-aalaga sa mga anak kasabay ng magkakaroon ng income sa pamamahay. So dito parang hindi ako kinakabahan na malayo sa anak habang naghahanap buhay. Ang pinakamahalaga nga ako natutuhan diyan sin nga Consuelo on Wheels, anak paghibarosan pa sa financial literacy, sa IT training, nga tanan, sira, maupay sa akin. Nakakabulig sa ato hasta kayan. Mas lumabas pa yung pagkahilig ko sa pagbibake. Lalong-lalo na po ngayon, talaga napagkikitaan ko na po siya. Talaga naging challenge sa akin kasi ako lang yata yung PWD doon sa grupo
Tapos kailangan yung time limit na ibinibigay ng trainer, kailangan sa pakipagsabayan ako. Nagkaroon po kami ng magagandang mga guro, katulad ni Ma'am Risa, ni Ma'am Juna, ni Ma'am Sara, ni Ma'am Miles, saka siyempre si Kuya Mike. Yan ang pinakagwapo sa grupo. Nagkaroon din po ako ng mga tunay na kaibigan. Hanggang ngayon, andyan pa rin sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung samahan namin. Kaya doon po namin nakita kung paano magkaroon ng kapatid, kaibigan sa pamilya. Higit talaga sa lahat ay yung natutunan kong mag-bake, gumawa ng mga tinapay. Dahil kahit kailan, hindi ko makakalimutan yun. Ibibigay ko sa mga anak ko o kaya ituturo ang paggawa. Pati sa kanila, paglaki nila, pati sa mga anak nila, ay maipagpatuloy nila.